Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 21, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, before natin na ipagpatuloy or discuss yung series na natin ngayon is muli muna nating balikan or talakayin yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po namin last time is give yourself fully to the word of the Lord. Kumbaga sa mundong ito is napakikili lang ng buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Pero kailangan kung ano nga ba yung sinabi ng Diyos sa atin. And first is kailangan aralin natin yung salita ng Diyos. And para malaman natin yung mission natin, which nga yung give yourself, yung nga yung fully to the word. Kung ba sa word sa trabaho na binigay sa atin, which is nga yung kailangan maging missionary tayo. Kailangan maging disciple tayo ng iba. Nakaunay nga ng topic natin ngayon na My Whole Family for Christ. O yung series natin ngayon na yung word na natin, yung give fully to the word. Maging disciple tayo ng pamilya natin. Kung yung pamilya natin is hindi pa nakakilala sa Diyos, is simulan natin ipakilala yung pamilya natin. Kasi ang turong, di ba, yung tayo mga magulang is tayo yung maging disciple sa ating mga anak. Pero kung hindi pa yun, kung baliktad naman, pwede naman yung mga anak mag-disciple, lalo na kung may nasa tamang edad na or may sapat na kaalaman about sa Diyos. Kasi hindi mo tayo pwede mag-invente. Excuse me. Hindi mo tayo pwede mag-invente ng wala tayong mga anak. Pwede mo tayo mag-invente na ituturuan sa magulang natin ng tayo lang. Kailangan kung ano nga pinaka-according doon sa salita ng Diyos is talagang ay dapat yung tuturuan natin kasi kasalanan sa Diyos yung mag-invent tayo. Kaya mas maganda kung buong pamilya natin is naglilingkod sa Diyos at may pananampalataya sa Diyos. So yun po yung series natin ngayon. So ang pa-verse talakay natin ngayon is 1 Peter chapter 4 verse 8. So ang sabi dito, above all, love each other deeply because love covers over a multiple of sins. So sa Tagalog, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, iba nga, gaya ng series natin last time, naalala nyo pa, is in the power of love. Grabe kasi yung nagagawa ng power of love. Tayo natin, si Jesus is pentakpan tayo. Kumbaga, siya yung sumalo ng kasalanan natin. Ang dami kasalanan ng mundo, pero siya yung matay, ako sa krus, pinahirapan. Dahil sa kasalanan natin, pentakpan niya yung kasalanan natin, not siya yung lumako lang. So, para lumako yung ating talakayan, tayo lumako sa nating katuruan. So, nating katuruan, bitterness rob us a precious time for our family. So, kaya ba yung bitterness rob us? Kaya nga hindi tayo maging bitter. Kailangan pamuhay natin yung pagmamahal. Lalo sa pamilya natin kasi nga, lalo din sa series natin yung kailangan yung pamilya natin is na kay Kristo. Kaya huwag natin pababayin yung bitterness at natin yung pagmamahal. Number 2, Christ's love and forgiveness restore our relationships. Ngayon ba? Tayong mga tao is napakasalanan natin. Pero ang Diyos, patuloy tayo pinapatawad. Dahil sa pagkapatawad na yun, tinuturuan tayo ng Diyos na mahalin yung pamilya natin. Yung nga sa by word of God, pinapangaral sa atin ng Panginoon na love your family. Kaya siya yung naging solusyon sa mga pagkasalanan at yung mga mali na nagagawa natin. Sa last, love and open communication overcome multitude of sin. So, ihiling natin or hingin natin ang tawad sa Diyos yun. Yung pamilya natin, kung yung pag makasala, may mga sin is hingin ng tawad sa Diyos dahil pagpapatawarin tayo ng Diyos. So, ilang para sa araw na to, may minaturo natin kung hindi ko panood. God bless to.